So ngayon, no, gusto ko malaman nyo, no, na huwag kayong umasa sa ibang tao. Kasi pag gagawin nyo yan, mabibigo talaga kayo. Lalo na sa panahon ngayon. Marami kasi mga tao ngayon, no, na umaasa sa ibang tao. Sa mga desisyon na gagawin nila or ano pa mang mga bagay. Huwag kang umasa sa mga tao. Huwag kang kumapit or umasa kahit kanino. Doon ka kumapit at umasa sa ating Panginoon. Magdasal ka. Yan lang talaga ang tangi nating gabay sa panahon ngayon. Ngayon na panahon kung saan naghahari ang kasamaan. Iba ang panahon ngayon. Ibang iba. Huwag na huwag mong iasa ang bukas mo, desisyon mo, or anuman sa ibang tao or kakapit ka sa ibang tao. Gagawin mo yan, matatalo ka. Mabibigo ka at the end of the day. Kaya bago ka gumawa ng isang hakbang, pag-isipan mo ng mabuti. Basahin mo ang Biblia. May mga tao na lalapit sa iyo. Akala mo maganda yung hangarin. Yun pala, mayroon lang pala silang gusto makuha sa iyo. May mga advices na lalapit sa iyo, dadating sa iyo. Yun pala, nakakawasak pala sa buhay mo. At doon mo masasabi, mali ang desisyon na nagawa ko. At ang pagsisisi, huli. Kaya kumapit ka doon sa Panginoon kasi maraming mga tao ngayon na gumagawa niyan. Na instead na kumakapit at aasa sa Panginoon, doon sila kumakapit at umasa sa tao. At ang resulta, kabiguan, pagkatalo, kakahihiyan. Kaya huwag mong gawin yan. No? Basahin mo ang Biblia. Ang lahat ng kasagutan nandyan. Manalangin ka sa Panginoon ng taimtim. Siya lamang ang tanging nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya mismo ang nagsasabi, I am your shield. Ako ang iyong panangga. Marami ang mga pangako ng Panginoon para sa mga tao na nagmamahal, umaasa sa Kanya at tumatawag sa Kanya. Maganda, protection para sa kanila. Kahit pa maraming mga kaaway na aatake sa kanila, hindi sila matatablan kung ang Panginoon kasama nila. Kaya nga sinasabi doon sa kasulatan, kung ang Panginoon ay nasa sa akin, sino ang magiging kaaway ko? Walang makakatalo sa iyo, kaya wag na wag kang umasa sa ibang tao or kumakapit sa mga tao or sa mga sinasabi nila or anumang sinasabi nila. Doon ka kumakapit sa Panginoon. Doon ka humuhugot ng lakas. At hindi sa tao. Ang tao gawa lamang sa lupa. Ayan. Lalo na kung ang pagkukunan mo ng ganyan ay yung mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Useless ang bawat bagay. Walang kabuluhan ang lahat. Pagsisisi ang iyong matatamo, pagkatalo at pagkabigo. Lagi mong iisipin yan. Kasi dito sa kasulatan, sa Panginoon, wala tayong talo. Kasi lahat ng battle na sinasalihan ng Panginoon, lahat panalo. Kung ikaw, didikit ka sa Panginoon at doon ka sa Panginoon, hindi ka matatalo. Pero kung kakapit ka sa ibang tao, instead na sa Panginoon, expect for the worst, expect sa kabiguan at pagkatalo. Yan ang mangyayari talaga. Kaya wag na wag kang palilin lang sa mga taong nalalapit sa iyo. Humugot ka ng lakas sa panalangin doon sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan. Kayong nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya. Kasi tayo ay tutulungan niya. Pasanin niyo ang aking krus. Kasi ang aking krus ay hindi mabigat. Lalapit tayo sa Kanya. Wag na wag kayong umasa or lalapit sa ibang tao or
mabibigo talaga tayo. Mabibigo kayo. Mabibigo tayo. Yan ang natutunan ko sa buhay na ito. Kaya mula noon, doon ako sa Panginoon kumakapit. Lahat ng desisyon, hirap, lakas, doon ako sa Diyos kumakapit. Kasi siya lang ang nagbibigay niyan ng magandang resulta. So hanggang dito lang na, maraming salamat. God bless everyone. Amen.